sinabi na nila pag ikaw inagay, gabanan mo. Kaya lang ito ako. Amen? Hallelujah. Gusto ko sana basahin lang ito bago tayo magsimula. Kasi gusto ko lang kung sabihin sa Isaiah 45 verse 22 at 23. Ito ang sinabi dito. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mga akok sila'y magiging tapat sa akin. Amen? Lahat ba tayo tapat sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lahat naman talaga tayo na isang Diyos natin na buhay. Amen? Magsing tayo lahat at tayo natin ang still.
ikaw, Panginoon, ang magpapalo ko dahil nakadalubo kami dito sa bahay. Gusto po namin makipag-usap, spirit by spirit, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Mahina po kami, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang kalakasan namin ay nanggagaling sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ikaw pong lumikha ang langit at lupa. Kaya, Panginoon, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, ang Panginoon namin ay buhay. Panginoon, hallelujah. Hindi po kami, Panginoon, lalabas na wala po kami nasa sarong ko na nadadala na biyaya mo na gagaling sa iyo, Panginoon. Lalabas po kami, Panginoon, ng puno-puno ng Espiritu, Panginoon. Alam po namin na ngayong gabi po, Panginoon, manalangin po kami sa iyong harapan. Sabihin po namin ang aming kailangan. Sabihin po namin ang namin nangangat, Panginoon. Pero, Panginoon, ikaw pa rin ang masusunod. Hindi po kami, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat in Jesus' name. Amen. Ayan, good evening po sa bawat isa sa atin. At sa gabing ito, dadako po tayo sa ating sa salita ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito bago tayo pumunta sa ating pananalangin. Yan, ang nature ng tao ay magplano. Ang nature ng tao ay mag-isip kung ano yung gusto niyang gawin sa kinabukasan, ano yung gusto niyang marating sa kinabukasan. Tayo, sa mga nanay, sa mga kabataan, lahat po tayo ay may mga gusto tayong magawa sa buhay po natin, may mga gusto tayong marating, may mga gusto tayong makamtan sa buhay po natin. Titiyan po natin, ito po yung nature ng tao na inisip natin ano yung gagawin natin bukas, inisip natin sa next month ano yung mangyayari sa buhay po natin, after 5 years, after 10 years, ano yung buhay natin. Pinaplano natin kung ano yung gusto nating gawin na mangyari sa ating mga buhay. Tingnan po natin, paki-open po ang ating mga Bible in the book of Psalm chapter 37 verse 23. Psalm chapter 37 verse 23. Sabi niya dito, ang gabay ng tao, Psalm chapter 37 verse 23, ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. The step of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Dito makita po natin, sinabi ko kanina, na ang tao, ang nature niya ay mag-isip, magplano kung ano yung gusto niyang marating sa buhay po natin. Sa mga magulang, anong gusto niyong marating ng iyong mga anak. Pinaplano ninyo, pinag-aaral niyo sila, ipinaprovide yung kanilang mga pangailangan. Ang mga kabataan, nag-aaral para sa kanilang mga kinabukasan. Kung titiyan po natin, dito, mga kapatid, sa Psalm chapter 37 verse 23, na the step of a good man are ordered by the Lord. Napakaganda ng sinabi niya dito. The step of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Na makita natin dito, na kung tatalakay natin dito in the book of Psalm chapter 37, sinasabi dito ni David na kung ano yung mangyayari sa masama at sa mga taong masama at sa taong mabuti. Tinatalakay dito, sinasabi dito ni David na kung ano yung mangyayari sa mga masasama, yung mga negatibong mangyayari sa kanila. At sa mga mabuting tao, o sinasabi nating may takot sa Panginoong Diyos, may tiwala sa ating Panginoon, ay pinagpapala, tinutulungan ng Diyos. At dito, sinasabi niya na dito in Psalm chapter 37 verse 23, na the step of a good man are ordered by the Lord. Bakit nga ba? Kasi nga po, tayo mga, sabihin natin, tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos,
ay tayo ay kanyang tinutulungan sa lahat po ng ating mga balak. Tayo po ay tinutulungan sa lahat po ng ating mga gustong mangyari sa ating mga buhay. Pero po, meron tayong prayer, di ba? Na ganito, not my will. Sa prayer kanina ni Brother Pablito, hindi ang aming kagustuhan, kundi ang kagustuhan mo. Nasa sa atin ang pagpaplano, pero nasa Diyos ang pagsasagawa. Hindi masamang magplano sa kung anong gusto nating marating, pero po, ang gusto kong iparating sa bawat sa atin dito, na tayo po ay tutulungan ng Diyos sa ating mga balak, sa ating mga gusto, kung tayo po ay nagtitiwala at may takot sa Kanya. Kung babasahin po natin dito na ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay itong si Yahweh. Ang Diyos ang siyang maggagabay, ang Diyos ang siyang mag-iingat, ang Diyos ang siyang patuloy na tutulong sa bawat sa atin. Kung makita po natin dito na bakit nga ba sinabi niya dito na a life guided by God? Ang buhay ay ginaguide ng ating Panginoon. Ang buhay po natin ay ginaguide. Tayo po ay ginaguide ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, nakikita niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Nakikita niya ang lahat. Kahit na yung kinabukasan natin, alam niya. Kahit na yung future natin na binabalak, alam niya kung mag-fail yun o hindi. Kaya nga, sa future natin, sa mga gusto nating marating, kung alam niya na mag-fail tayo sa plano nating yon, sa gusto nating yon, ang Diyos ang siyang magdadirect sa atin. Ang Diyos ang siyang magtutuwid sa atin. Doon pa lang ikakat niya na. Na kung hindi niya kagustuhan, hindi yung gusto niyang mangyari sa ating mga buhay, doon pa lang sa umpisa, ay ikakat niya na. I-close niya na yung door at mag-open siya ng panibagong opportunity para makamtan natin o makuha natin yung plano niya at yung gusto niya. Kaya nga, minsan, normal lang sa atin na mag-fail. Normal sa atin na minsan, may magusto tayo na hindi natin nakakamtan o nakukuha o hindi natin nararating. Kasi nga po, minsan, ang Diyos, ginaguide niya tayo, tinutulungan niya tayo para makuha natin yung plano niya sa ating mga buhay. Kaya sabi ko kanina yung prayer natin na not my will, but your will be done, na sinasabi natin na Lord, hindi yung kagustuhan ko, may plano ako, may gusto ako, pero ang kagustuhan mo ang siyang masusunod. Kaya nga, kung gano'n yung prayer po natin, huwag nating ipilit yung gusto natin. No, huwag nating ipilit yung gusto natin na Lord, ito yung gusto ko kasi ito yung alam kong makakabuti sa akin. Lord, ito yung gusto ko dahil ito yung alam kong makakatulong, makakabuti. Mas gaganda yung buhay naming pamilya, mas gaganda yung buhay ng anak ko, mas gaganda yung buhay ko. Huwag nating ipilit kung ano yung gusto natin. Kasi nga meron tayong prayer, not my will, but your will be done, na sinasabi natin, isinusuko natin yung plano, yung gusto natin, at sinasabi natin na Lord, kung ano yung plano mo, yun ang susundin ko. Bakit dito makita natin kung sinabi ito, dahil minsan ang tao ganito, na pinipilit na natin, at kung nag-fail, pabasulan tayo pinapo, Diyos, sinisisi pa natin ng ating Panginoon, Lord, bakit ganito? God ordered our way. Ang Diyos ang siyang patuloy na tutulong sa atin, sa ating paglalakad, siya ang gagabay sa atin, dahil alam niya kung ano yung magiging kinabukasan natin. Alam niya yung future natin. Dahil He knows everything. Alam niya, nakikita niya yung magiging mangyayari sa ating mga buhay at alam niya ang lahat. Sabi sa Jeremiah sa ating mga bilang ng ating buhok, alam niya. Alam niya ang lahat sa atin. Meron ding ang awit, di ba? Na kahit yung mga lihim natin na pinakatago-tago, hindi natin maitago yan sa ating Panginoon dahil alam niya. Kaya nga dito na sa ating paglalakad bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, tinutulungan tayo, ginagabayan tayo, iniingatan tayo dahil alam niya kung ano yung mangyayari sa atin, nakikita niyang lahat at alam niya ang lahat.
At siya yung may kapangyarihan, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang tutulong, mag-iingat at gagabay sa bawat isa sa atin. Kaya nga tinalakay dito ni David, siya mismo ang nagsabi dito na kung ano yung kakahinatnan ng masama at mabuting tao. Kasi si David naranasan niya. Si David kilala niya ang Diyos na siyang sinampalatayanan niya. Si David talagang nagtitiwala siya sa mga pangako ng Diyos, sa mga sinabi ng Diyos sa kanya. Si David sa Diyos lamang siya humihingi ng tulong. Kaya nga si David naranasan niya na. Kaya nga dito makita natin na marami siyang mga awit dito na sinasabi niya kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pinupuri niya ang Diyos sa kanyang buhay. At dito, sa Psalm chapter 37, sinasabi niya din dito yung mangyayari sa mga taong masama. Yung mga taong walang takot sa ating Panginoon Diyos. At yung ang ginagawa na lang nila ay puro masama. Kaya nga sa atin, huwag tayong magtaka na minsan sa ating mga buhay, may mga problema tayong kinakaharap, may mga problema tayong may mga struggles tayo sa buhay po natin. Alam natin na ang Diyos hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo papabayaan pag gusto tulungan niya tayo. Dahil minsan ang mga pagsubok, ito yung stepping stone po natin para tumibay, para may punta tayo sa kanyang plano. Kaya nga, kung babasahin natin, kung titignan po natin yung kwento ng mga Israelita, ilang beses silang tumalikod, ilang beses silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ang titigas ng ulo nila. Pero po kung titignan po natin, kahit na ganon, inaalaw ng Diyos na matalo sila, inaalaw ng Diyos na makaptib sila, pero sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang siyang nagtutuwid sa kanila, ang Diyos pa rin ang siyang nagsasabi na lumapit kayo sa akin, papatawarin ko kayo. At ang Diyos pa rin ang siyang nag-lead pa rin sa kanyang plano. Di ba? Sa paglalakbay nila, papunta sa promised land. Marami silang mga pinagdaanan. Hindi naman agad-agad nakapunta sila doon. Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, ilang taon silang naglakbay para makarating doon. Namatay na yung nasabihan ng mga pangako. Yung mga nakarating na lang, yung mga iba nakarating is yung mga anak, generation to generation na. Pero po kung titingnan po natin, ang Diyos pa rin ang nag-lead sa kanila. Ang Diyos pa rin ang siyang tumulong sa kanila. Kahit sa buhay po natin, ang Diyos patuloy tayong tinutuwid, ang Diyos patuloy tayong tinutulungan, ang Diyos ang patuloy na mag-iingat sa bawat sa atin. Kaya nga, napakahalaga yung prayer life sa buhay po natin. Kasi nga po, dito, makakausap natin ang ating Panginoon Diyos na, Lord, ano yung plano mo? Lord, ano yung gusto mo? Lord, ito yung plano ko, ilalatag ko sa iyo. Kung ito yung kagustuhan mo, Lord, gumawa ka ng daan. Yung daan na hindi ako mahirapan. Di ba may mga prayer tayo, mga ganon? Na Lord, na ito yung prayer ko na ito yung plano ko, Panginoong Diyos. Tulungan mo ako para hindi ako mahirapan sa mga paglalakad ng mga ganito, sa mga bagay na ginagawa po natin. Kaya nga, napakahalaga yung panalangin po sa buhay po ng bawat isa. Kaya nga sa mga Kristiyano, kakambal na natin yung pananalangin. Na dapat hindi nawawala sa mga Kristiyano ito. Hindi lamang yung sinasabi, pag nanalangin tayo ay pinagkakatiwala natin ng Diyos o may tiwala tayo sa ating Panginoon. Ito po yung nagbibigay sigla buhay po natin sa spiritual nating buhay. Kasi nga po yung panalangin, Lord, ito yung plano ko. Lord, tulungan mo ako. Lord, pinupuri kita. Lord, nagpapasalamat ako. Sa prayer po natin, nasasabi na natin lahat. Napupuri natin ang ating Panginoon. Nasasabi natin yung problema po natin. Nasasabi natin yung mga gusto natin hilingin sa ating Panginoon. Sa ating paglalakad, sa ating pamumuhay dito sa mundong ito, we ask God. I-ask natin ang ating Panginoon, Lord, ito yung plano ko.
Lord, may plano akong ganito. Tulungan mo ako, gabayan mo ako. Hindi yung sarili lang natin na, Lord, ito yung gusto ko, ito yung gagawin ko. Lord, ito yung gusto ko, ito yung ipipilit kong gagawin ko. Huwag sana tayong ganun, mga kapatid. Na tayo mga Kristiyano, umaasa tayo sa kapangyarihan, sa tulong at pag-iingat gabay ng ating Panginoon. Without God, we can do nothing. Napakaganda yung plano natin. Pero, yun ba ang plano ng Diyos sa buhay po natin? Tutulungan ba tayo ng Diyos sa plano nating yun? Nagpapatulong ba tayo sa ating Panginoong Diyos sa plano nating yun? Kaya nga sa gabing ito, sa ating panalangin, sabihin natin sa ating Panginoong Diyos na kung ano yung mga plano, yung mga gusto po natin. Kasi nga po, nakikita niya ang lahat, alam niya ang lahat. Siya ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy na tutulong, mag-iingat, patuloy na gagabay sa bawat isa. Na hindi lang yung, Lord, ito yung gusto ko, Panginoon. Lord, tulungan mo ako, i-provide mo itong pangangailangan kong ito. Lord, may problema ako, tulungan mo ako. Why na sabihin natin, Lord, guide me, help me. I-guide mo ko para malutas ko yung problemang ito. Lord, i-guide mo ko, gumawa ka ng way para makamtan ko yung bagay na ito. I-ask natin sa ating Panginoon Diyos kung ano yung mga gusto natin at kung ano yung gusto niya sa atin. Hindi lang yung gusto natin, kundi yung kung ano yung gusto niya sa buhay natin. Hindi lang yung nanalangin tayo na, Lord, ikaw yung lagi nagsasalita, na hiling ng hiling, hingi ng hingi, sabi ng sabi. Ang Diyos, kamusta naman? Nangungusap sa atin. Nangungusap sa atin. Kaya nga sa gabing ito, manalangin po tayo, dadako tayo sa ating panalangin. Ulitin ko po, Psalm chapter 37, verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Psalm chapter 37, verse 23. Isama na natin verse 24. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Napakaganda ng Psalm chapter 37, verse 23 to 24. Ang Diyos ang siyang patuloy na tutulong sa atin. Sa ating mga Kristiyano, may problema. Sa ating mga Kristiyano, may mga negatibong pangyayari sa ating mga buhay. Mapalad po tayo dahil mayroon tayong Diyos. Mayroon tayong Diyos na tumitingin sa atin nang may alam ng lahat, na may makapangyarihan sa lahat, na siyang patuloy na magtutuwid at tutulong at mag-iingat sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi, pupunta po tayo sa ating panalangin. Pumunta po tayo kung saan po tayo komportableng manalangin sa gabing ito.
Yan, dako po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? Yan, pag-pray po natin yung may mga karamdaman. Dahil uso po ang sakit ngayon. Yan, pag-pray po natin sila sa mga kapatiran po natin na may karamdaman. Sa mga ubo-sipon, lagnat. Yan. Pag-pray po natin sila. Mga kapatiran po natin, biyong po ng ating pamilya. Si Miles, yan, nag-chat sa akin kanina na meron daw siyang sakit. Sila, si Vincent, si Tyrone, yan, si Sister Diwata. Pag-pray po natin, healing din sa kanila, complete healing. Anyan tayo. Si Auntie Janet, healing mat. Yan, healing. Sister Janet Fernandez. Sian. Yan, pag-pray po natin si baby Sian. Yan, healing sa kanya. Yan, protection. Yan, pag-pray po natin si Jaden. Yan, first time niyang malayo. Yan, protection and guidance at comfort sa kanya kay Sister Vilma din. Yan. Yan, pag-pray po natin si Gerald. Yan. Yan, sa mga estudyante, yan, provision sa kanila. Knowledge and wisdom, strength sa kanila. Yung mga kapatiran po natin nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, yung mga nasa barko, pag-pray po natin sila. Papel na. Yan, pag-pray po natin si Brother Edmond na makauwi siya, na maging mas mabilis yung pag-process ng kanyang papeles para makauwi po siya dito sa Pilipinas. Sino pa po? Yan. Kung wala na po, pag-pray po natin si Pastor, healing din sa kanya. Yan, bago tayo pumunta sa ating panalangin, yan, ibigay na po natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon bilang pasasalamat, papuri natin sa ating Panginoon at awitin nga natin yung awiting tayo ay magbigay at ibigay po natin ito ng buong puso sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayong pong lahat ay manatili na katayo at tayo po yung manalangin. Ipanalangin po natin yung mga taong napangalanan kanina nangangailangan po ng ating mga prayer. Let us pray. Father God in heaven, sa oras pong ito, kami Panginoon ay muling lumalapit sa iyong banal na trono. Patuloy na nagpapasalamat sa mga panalangin po naming sinasagot mo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin at tumutugod nito, Panginoon. Sa gabing ito, tinatas po namin, Panginoong Diyos, yung mga karamdaman sa gabing ito. Si Brother Miles, Panginoong Diyos, si Sister Janet, at complete healing, Panginoong Diyos, kay Sister Diwata, kay Brother Tyrone, kay Brother Vincent, Panginoong Diyos, o miyembro po ng aming pamilya na may karamdaman. Kami, Panginoong Diyos, sa church na ito, na miyembro po ng mga anak mo, Panginoon, ay kung may mga nararamdaman po ang bawat isa, Panginoon Diyos, Lord, ikaw po ang patuloy na magpagaling sa aming mga karamdaman, even aming pastor, Panginoon Diyos, na ikaw pong patuloy din magpagaling sa kanyang nararamdaman sa oras pong ito. Lord, ikaw po ang patuloy na magparanas ng kagalingan sa bawat isa. Iparanas mo po ang iyong kapangyarihan at maramdaman po namin ang iyong kapangyarihan na dadaloy sa bawat katawan po ng bawat isang nangangailangan ng
kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Dahil alam po namin, ikaw ang Diyos na pinakamagaling na manggagamot po namin, Panginoon. Kaya sa iyo kami humihiling ng kagalingan, kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, yung mga kailangan ng protection and guidance si Brother Jeden, Panginoong Diyos, na aalis, Panginoon, at mag-aaral. Lord, ikaw ang patuloy na tumulong sa kanya, patuloy na mag-ingat, magbigay ng protection sa kanya, Panginoon. Si comfort po siya pag dumarating yung panahon na na-miss mo niya ang kanyang pamilya sa lugar na ito. Lord, ikaw pong patuloy na magpatibay din sa kanyang pananampalataya. Patuloy, Panginoong Diyos, na manguna ka sa kanya, Panginoon, at patuloy kang mangusap. I-bless mo po ang lahat po ng aspeto ng kanyang buhay at sa kanyang spiritual na buhay, Panginoon, sa kanyang paglayo, Panginoong Diyos. Alam ko po, Panginoon, na ikaw siyang patuloy na magpapaalala sa kanya yung kanyang devotion, na kanyang pananampalataya sa iyo. Sa mga estudyante, Panginoong Diyos, na kailangan ng provision, kalakasan, protection, Panginoong Diyos, sa knowledge and wisdom, Panginoon. Lord, lahat po ng iyong mga anak ay patuloy mong biyayaan ng mga bagay na ito. Dahil alam ko po, Panginoong Diyos, na ikaw ang Diyos Ama namin na siyang magsusustain sa aming mga pangailangan. Kaya sa mga estudyante, Panginoon, na nangailangan ng provision ng knowledge and wisdom, kalakasan sa kanilang pagpasok, paglabas sa kanilang matahanan, pagpunta sa kanilang mga paaralan, Panginoong Diyos. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na tutulong at mag-iingat sa kanila. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatiran po namin abroad, sa mga nagtatrabaho, Panginoong Diyos, sa barko, Panginoong Diyos, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po din po ang patuloy na tumulong sa kanila, patuloy, Panginoon Diyos, na magpalakas sa kanila, mag-comfort sa kanila, Panginoon Diyos, at nawa, Panginoon, patuloy kang mangusap sa kanila na hindi po mawala ang kanilang pananampalataya sa iyo. Patuloy kang mangusap sa kanila, Panginoon, at i-remind mo po sila, Panginoong Diyos, na dapat silang magtiwala sa iyo, na dapat silang magpasakop sa iyo, Panginoon Diyos, kahit nasa malayo sila, Panginoon Diyos, na hindi po namin sila kasama. Ikaw ang patuloy na tumulong at mag-ingat din sa kanila, Panginoong Diyos. At tinatas din po namin si Brother Edmond, Panginoong Diyos. Nagpaplano po siya na umuwi dito sa Pilipinas. Lord, ikaw po ang patuloy tumulong sa kanya. Kung kalooban mo, Panginoon, will mo, Panginoon Diyos, Lord, tinatas po namin ito sa iyo. Ikaw po ang patuloy na magsaayos, Panginoong Diyos, yung kanyang mga papeles na mas mapabilis, Panginoong Diyos, ang pag-process nito, at makakauwi po siya dito sa Pilipinas nang walang nangyari sa kanya, at maluwalhati, Panginoon, masigla at malusog, Panginoong Diyos. Alam ko po, Panginoong Diyos, na ang anak mong ito ay patuloy mo ding tutulungan, patuloy mong iingatan, at ikaw ang siyang patuloy na mag-guide sa kanyang mga buhay. Sa oras pong ito, Panginoong Diyos, itinatas po namin ang bawat isa sa amin na nandirito, Panginoong Diyos. Sa bawat nanonood online, Panginoong Diyos, narinig mo po namin ang iyong mga salita, na pakinggan mo po, Panginoong Diyos, ang bawat panalangin po namin. Lord, let your will be done sa aming mga plano. Let your will be done sa aming mga ninanais, sa aming mga gusto, Panginoong Diyos. Kung ano yung kalooban mo, Panginoong Diyos, yun po ang aming susundin. Yun po, Panginoong Diyos, ang aming lalakaran sa mga plano, sa mga gusto mo sa aming mga buhay. Kung ano yung plano mo, Panginoong Diyos, yun pang masusunod po sa aming mga buhay. Patuloy kang mangusap, Panginoong Diyos. Patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo kaming gabayan sa iyong plano, Panginoong Diyos, sa buhay po ng bawat isa. At patuloy kaming magtitiwala sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Dahil alam mo po ang aming kinabukasan, alam mo po ang lahat, Panginoong Diyos, sa amin. At aming kinabukasan, Panginoong Diyos, at ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang patuloy na tutulong, mag-iingat at gagabay sa bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Kinatsin po namin ang bawat kapatiran po namin sa church na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Patuloy mong pagpalain ang lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Alam ko po, Panginoong Diyos, i-provide mo po ang bawat pangangailangan po namin sa bawat araw. Sa aming spiritual na buhay, Panginoong Diyos, patuloy mong patibayin, patuloy na palakasin, patuloy na palalimin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na lagi ka naming isik, Panginoon, sa aming mga buhay, upang ang aming pananampalataya ay patuloy na lalago, Panginoong Diyos. Kapag gagawin po namin yung part po namin bilang isang anak mo, bilang isang lingkod mo, Panginoong Diyos, na kami ay magbabasa ng mga salita, kami ay magpupuri sa iyo, kami manalangin sa iyo, Panginoong Diyos. Ito po yung way, Panginoong Diyos, upang mas titibay ang aming pananampalataya, mas maranasan ka pa po namin sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Lord, itinatas din po namin ang aming church building. Alam mo po ang mga plano po namin. Alam mo po yung mga projects pa po namin, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po mag-provide ng pangailangan ng aming simbahang ito. May mga project pa po kami, Panginoong Diyos. Kulang pa po ang aming mga budget, pero alam po namin na ikaw ang Diyos na provider po namin, na sobra-sobra ka magbigay sa bawat anak mo, Panginoong Diyos, at sa bawat bahay-sambahan mo, Panginoon. At tinatas din
tinasin po namin, Panginoong Diyos, yung mga church leaders po namin, patuloy mong patibayan ng bawat isa, patuloy mo kaming ilid, Panginoong Diyos, sa iyong kalooban, sa iyong plano, upang ang iyong plano, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay, ang siyang magawa po namin at may apply po namin ito sa aming church, Panginoong Diyos, upang kami mga leaders, Panginoong Diyos, ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat miyembro sa iglesyang ito, Panginoong Diyos. At tinasin po namin ang aming mga pastor, Panginoong Diyos, si Pastor Pader, Pastor Grace, Panginoong Diyos. Lord, ikaw din patuloy tumulong sa kanila. Ang mga lingkod mong ito, Panginoong Diyos, ay patuloy mong pagpalain din, Panginoong Diyos. Tulungan, pagkaingatan, pagalingin sa kanilang mga karamdaman, protektahan sa kanilang mga pinupuntahan, palakasin, Panginoong Diyos, sa kanilang mga physical na pangangatawan. I-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoong Diyos. Tulungan mo po sila sa kanilang mga plano, Panginoong Diyos. Ikaw din ang patuloy na mag-lead sa kanilang mga buhay. Lord, i-bless mo po ang aming mga pastor na ito, Panginoong Diyos. Alam ko po, Panginoong Diyos, na sila po ay patuloy mong pagpapalain at maranasan po nilang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. At sa mga offering, Panginoong Diyos, sa nalikom, pagpalain mo ito, Panginoong Diyos, na magagamit po sa ikalalawak ng iyong gawain at patuloy na pagpalain ang bawat kami na nagbigay at patuloy, Panginoong Diyos, na masaganang pagpapalang siyang ibuhos mo po sa bawat isa sa amin. Sa mga outreaches po namin, sa mga gatherings po namin sa church na ito, dyan sa labas ng Bible studies, family devotion, Lord, patuloy kang manguna, patuloy kang mangusap sa pamagitan ng iyong mga salita, at patuloy, Panginoong Diyos, na i-bless mo po ang buhay po ng bawat umaattend ng mga gatherings po ito, Panginoong Diyos, sa mga Sunday service, Sunday school, Panginoong Diyos, sa prayer meeting, Panginoon, sa dawn watch, sa family devotion, sa mga department, Panginoon, fellowship department, Panginoong Diyos, sa mga outreaches. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kasama po namin, na ang iyong banal Espiritu ang siyang patuloy na mangunguna sa aming kalagitnaan at patuloy na mangungusap at mararanasan po ng bawat isa tuwing magagather po ang bawat isa sa amin, ay mararanasan po namin ang iyong presensya. Kahit naman yung mga baguhan, Panginoong Diyos, sa pananampalataya, sa mga bagong umattend, Panginoon, alam ko po, Panginoong Diyos, na mayroon kang gagawin sa buhay po nila, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na bigay mo sa amin. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Alam po namin, Panginoong Diyos, na hindi man po namin nasabi sa kongregasyon na ito, Panginoon Diyos, alam ko po, Panginoon, na napakinggan mo na to at gagawin mo na po sa aming mga buhay. Lord, let your will be done sa aming mga panalangin. Aasa po kami sa iyong mga pangako. Panghawakan po namin ang iyong mga pangako sa buhay po namin. Sa gabing ito, ipinagkakatiwala namin lahat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.